Letitia's POV. Umalis ako mula sa kandungan niya at tumupo sa tabi niya. Tinaas ko rin ang paa ko at nag-Indian seat at humarap sa kanya. Okay, let me compute it. If I will say yes to your proposal and I will demand 5 million as a down payment, syempre hindi ka rin papayag na hanggang date, hagkan at touch lang since you offer me to be your mistress. Kasama ng pagsasalo. Ang pagsasalo hindi matatapos na isang araw lang. For sure, hindi lang isang beses kang makakaramdam ng kasabikan sa akin. At kung ang isang round nakakahalaga ng 10,000, pwede wasak ng perlas ko, hindi ko pa nakamit ang 20 milyones na dapat kong ipunin sa loob ng 5 buwan. Walang patid kong saad sa kanya. Nakita ko ang pagkunot ng noon niya at saka ako tinitigan ng seryoso. Bakit kailangan kong kumita ng 20 milyon sa loob ng 5 buwan? Curious yung tanong. My goodness, may pagkachismoso din palang isang to. Basta, don't ask me na lang about that. Inirapan ko siya bago bumuntong hininga. Nakakainis naman kasi si Daddy. Bakit kasi hindi na lang ipinahila lang sa bangko ang resort namin at magtayo na lang ng ibang negosyo? I don't want to get married. Mahirap pang ipaintindi sa kanila yon. Okay, then I pay you 10 million as my down payment. Just be my mistress. Take it or leave it, Leticia. Ganun pa rin naman eh. Sa akin ka pa rin sa loob ng 1 linggo. Sa ayaw at sa gusto mo, magsasalo pa rin tayo. Ngumisi siya at inawakan ng balikat ko. Sa loob ng 1 linggong yon, you will be my mistress. And I will do anything that I want from you nang walang bayad dahil binili na kita sa auction kanina. But if you accept my proposal, I will pay you another 10 million with a contract. Wala pang 1 buwan, baka maipon mo na ang halagang kailangan mo kung papayag kang maging mistress ko. Napahilot akong bigla sa sentido ko nang dahil sa pinagsasabi niya. May punto naman siya pero peste. Daig ko pang bayaran sa gusto niyang mangyari eh. If my dad finds this out, malalagot ako sa kanya. Baka nga itakwil pa ako tikahiya ng pamilya ko. But, I badly need money, shoot. Yun talaga ang problema ko. Problema dapat ng besteng kapatid ko pero akong namomroblema ngayon. I looked at him mysteriously. Breathe in and out then smile. Peste, pahala na. Okay, I accept your proposal. I will be your future mistress but promise me. I stopped for a while. Tinaas niya ang kanang kamay habang nakangiti sa akin hanggang tenga. Daig pang nanalo sa loto ng bugok. Walang dapat makaalam nito kundi tayong dalawa lang. Baka itakwil ako ni Daddy kapag nalaman niya to. Pag nagkataon malalagot ka rin sa akin. Singhal ko sa kanya. To my surprise, nagkanyakot saka tinanggal ang pagkakatali ng pangitaas ko. Ito na ba? Dito na ba magsisimulang magkagasgas ang pinakaingatan ko? I promise, baby. Sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hagkan. Habang marang inihiga ako sa couch. Steve, gagawin ba natin ang first na pagsasaro natin ngayon? Tanong ko sa kanya habang tinagilid kong mukha para mas mabigyan siya ng access dito. Sinabi ko na sa'yo, well, birhen pa ako? Giit ko pa. Narinig ko siyang tumawat sa kahinagka ng balikat ko. Don't worry, baby. Magiging gentle ako. Peste na. I'll be gentle na yan. Ilang beses ko na bang narinig yan? Ang sabi nga ni Jade, wag daw maniniwala sa salitang yon dahil marami ng sinirang perlas at pangako yon. How would I remove this piece of fabric? Yamot na tanong niya habang pilit tinatanggal ang pagkakabuhol ng pang-itaas na suot ko. Di ko tuloy maiwasang mapangiti dahil sa itsura niya. What's funny? Muli niyang tanong. Baby, it's easy. Marunong kang umangkin sa itas ng isang tao pero hindi ka marunong magtanggal? Bumalikwas ako at umupo. Nakaharap pa rin sa kanya. Mabilis kong tinanggal ang pagkakabuhol ng suot ko na talaga nga namang nakakairita. Ang dami naman kasing tali. Are you sure you'll still Bakit? Di ba halata? Putol ko sa sasabihin niya pa. Bali walang inihagis ko na lang kung saan ang pangitaas ko. Hinagka ng braso ko ang hinaharap ko. Kahit papaano nakakaramdam din ako ng hiya, no? Hindi naman sa ganon. It's just napaka-brutal mo kasing magsalita. Ani at walang pakialam na hinawakan ng 2 kong kamay para masilayan ang tinatago kong nasa itaas. Inipit niyang braso ko sa tuktok ng bato ko habang nakatitig sa itaas ko na may pagkasabik na nakasulat sa buong mukha niya. At nang hahagkan niya sana ang aking punso, hinawakan niyang mukha niya. Pilit siyang napatigil at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Ani ko kay Steve. Ngumiti siya. Binigyan ako ng hagkan sa labi. That's easy. Mag-uumpisa tayo kung saan magkahagan muna ang isang babae at isang lalaki. And that was me and you, of course.
Kung ayaw mo sa hagkan ko, titigil na ako at magsasorry. Then, we'll just talk until we feel bored. Pero kapag nagustuhan mo, sorry baby. Ngunit hindi ako titigil hanggat magmakaawa ka sa akin na huminto. Halos pabulong niyang sabi sa akin. Pwede na ba tayo magsimula? Seryosong tanong ni Steve. Naparinok ako. Hindi alam kung sasagot ng yes or ng no. But I want to feel his lips again and of course, I want to know if he will do what he said. Let's start then, I told him. Sinakop niyang labi ko ng marahan. Ang kanyang mga kamay abala sa paglalakbay sa akin. Nangunot ang mga kamay ko at pilit pinipigilan ang mahihinang sigaw na gustong kumawala sa akin. Magaling siyang humagkan, parang expert siya. Ngayon iniisip ko dadalhin ba niya ako ng malumanay? Ibinuka ko ang bibig ko at tatanungin ko sana siya, pero hindi ko na nagawa at sinakop niya ako ng mariin. Gusto mo bang itigil ko na? Tanong ni Steve sa pagitan ng kanyang ginagawa. Hindi ko siya sinagot at sa halip inipit ko ang mga braso ko sa batok niya. Told you, you're gonna love it. Aniya at saka ngumiti. Naglakbay ang mga labi niya sa akin. I am sure that it will leave a mark after. Steve? Bulong ko habang hinihigpitan ng hawak sa buhok niya. Tumango lang siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Hinagkan niyang nasa itaas ko habang abalang isa niyang kamay. He did not feel it, like sad or something, kaya naman, kung makahawak akala mo'y naggagawa ng tinapay. But I admit, I know what he is doing. Napapatuwid ng aking mga paa at hindi ko malaman kung saan ko ba ibabaling ang mukha ko. Ang tayong nananaig lang sa akin ngayon ay ang hatid ng labi niya sa akin. Akala ko yung pang-itaas sa suot mo lang ang mahirap tanggalin. Ngayon pati itong pang-ibaba mo. Peste, ano bang trip ni Kyle at ganitong pinapasuot sa inyo? Naiirita niyang tanong habang walang pakundangan kung tanggalin ang pang-ibaba na suot ko. But wait, kilala niya si Kyle? How do you know Kyle? Curious kong tanong habang hawak-hawak ang buhok niya na parang lifeline ko yon. Patuloy pa rin siya sa ginagawang pababa sa akin. OMG Steve, I'm asking you. Mas lalong di ako napalagay nang tuluyan na natanggal ang pang ibaba ko. Tinakpan ko ng kamay ko ang pinakatatago ko pero inalis niya yon. Tanungin mo ako mamaya. I am too busy to answer your not so important question baby. Aniya sa akin. At walang pakundangan na pinaglayo niya ang binti ko. Oh my! Hello there, ang ganda ng view. Gulat na bulalas ni Steve. Masyado akong exposed. Steve, OMG, don't go there. That was private and... Hindi ko na natapos pa ang gusto kong sabihin. Nang walang sabi-sabi, hinagkan niya ako doon. Siya lang ang nag-iisang taong humagkan sa akin doon, kung saan wala pang nakakahagkan at nakakita ng iba. Oh my, baby. Mabango ka at di na ako makapaghintay. Sasakupin ko yan hanggang mabusog ako. Aniya at pagkatapos gawin ang anumang sinabi niya. Maya-may nagsimula na si Steve. Napapasigaw ako na mahina dahil sa ginagawa niya. Ngunit nakaramdam ako ng kirot na agad ding nawala habang tumatagal. Para na akong mababaliw sa ligayang ginagawa niya. Bago to sa akin at hindi ko alam maganda pala sa pakiramdam. I think you're ready. Aniya at saka huminto. Peste? Malapit na ako makapunta sa ikapitong Gloria tapos bigla siyang titigil. Hustisya, pre! Inalis niya ang kanyang sinturon at tinanggal ang kanyang pantalon. Nanlaki ang mata ko na makita ko ang tinatago niya. Oh my! I don't think magkakasya yan. Naparunok ako. Gulat pa rin sa nakita ko. Of course it is. And you can take all part of me. Ngumisi siya, tinawakan ng bewang ko at dinala ko sa couch. Hinawakan niya mga binti ko at saka ako kumapit sa bewang niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil masyado kong exposed sa mga mata niya. Pero na makita kong matiim niyang titig at ngiti, gosh! Sinabi ko sa sarili ko, ipibigay ko ang kauna-unahan kong karanasan sa tamang lalaki. Handa ka na? Tanong niya. Ang kasabikay nakasulat sa kanyang gwapong mukha. Mag-ingat na wag akong masira at pakiusap, maging banayad. Napangiti siya dahil doon, saka pumeso sa entrance ko. Marin kong ipinikit ng aking mga mata nang maramdaman ko ang sakit na hindi ko matiis. OMG! Sabi niya dadalhin niya ako ng malumanay. Anong mangyayari sa I will be gentle na sinabi niya sa akin? Don't worry. Hahayaan kitang maramdaman ng langit sa aking mga bisig. Pagkatapos ng sakit, syempre. Aniya habang dahan-dahan, ngunit malalim ang paggalaw. OMG this macho man, I swear. Sasakupin kong tinatago niya. Kung ako'y magiging eksperto at mahusay bilang kanyang future mistress. At yon ang tinawag kong lasa ng aking paghihiganti. Makalipas pa na ilang sandali, sabay na nilang naabot ang sukdulan.
I woke up feeling sore all over. I can't even move my legs properly, and one more thing, I can't even breathe properly. As I open my eyes, I feel a little bit dizzy. Lintik na buhay to. Ganito pala katinding hirap ang sasapitin ko pagkatapos ng putang inang sarap kagabi? Hindi ko mapigilang sambit nang dahan-dahan kong igalaw ang binti ko. Ouch! OMG, gusto ko magbanyo. Giit ko pa. Pinipilit tumayo. Tinabig ko ang kamay ni Steve na nakapulupot sa bewang ko, dahilan kung bakit di ako makahinga ng maayos. Bumalikwas naman siya ng higa, tulog pa rin. Anong oras na ba? Shoot! Kailangan ko nang umuwi. Malamang hinahanap na ako ng pamilya ko. Ganun ako kahalaga sa kanila ngayon dahil kailangan lang naman nila ako. Sa ikalawang subok, ganun pa rin. Humiga na lang ulit ako sa kama at di na pinilit pa. Peste na Steve to? I'll be gentle pala ha. Look at me now. Hindi ko na maigalaw ang mga paa ko dahil sobrang sakit na ng kasangga ko. Napapairap kong sabi sa nakahigang lalaki na hanggang ngayon tulog na tulog pa. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Pilit inaalala kung paano ko pinaligayan ng bugok ng lalaking to, kung kaya't ganito rin kahirap ang sinapit ko kinaumagahan. Sa kabilang banda, "Are you okay?" He asked with concern. Mukha ba akong okay? Peste, halos 9 na pulgada yata ang kinaya ng kasangga ko, tapos may gana ka pa talagang magtanong. Pabalang kong sagot. Narinig ko pa siyang tumawa habang sinasabi ko yon, na naging dahilan para mapangiwi ako. Dahil muli na naman niya akong sinakop. Peste, ang sakit pala. Hindi ko maintindihan kung bakit iba ang kilos at halos inaraw-araw ang ganitong gawain, gayong napakasakit naman pala. Don't laugh. Gumagalaw ang kasangga mo sa kasangga ko, and it's too painful. Pinagkukurot ko pa ang tagiliran niya dahil mas lalo lang siyang tumawa sa mga pinagsasabi ko. Gosh, Steve, I can't take it anymore. Pwede bang tapusin na natin kaagad to? Giit ko pa. Dahil doon, biglang naging seryoso ang mukha niya. Matiim niya akong tinitigan bago pa siya ngumisi. I don't think I can do what you said, Latigra. I want you to feel heaven, not hell. So yeah, let's start. He told me at pagkasabi niya noon, hinawakan niya ang binti ko at nagsimula na siya. Hinawakan niya muna ako mag-adjust sa kasangga niya bago siya kumilos ng mas mabilis. Mas malalim, na halos hindi na ito makahinga. Steve, OMG! Napapasigaw ako ng mahina habang damang-dama ko ang kaligayahan. Hindi na ito ganon kasakit. Nawala ng kirot at sakit na kanina halos kumikiliti sa katabang lupa ko. Hanggang makalipas na ilang sandali, sabay muli naming naabot ang sukdulan. Sa kabilang banda, Peste, bakit ang hili ko kagabi? Mariin kong tanong sa aking sarili. Ayan tuloy, may imbalido na yata ako ng dahil sa kaharutan ko. Muli ako napalingon kay Steve na kahiga pa rin. Nakabaling sa akin ang mukha at syempre nahihimbing pa rin ang tulog. Ang gwapo niya talaga. Maamong mukha, makakapalang kilay na bumagay sa mga mata niya. Matangos ang ilong, mapulang labi at macho. Mabagaling pa sa pakikipagsalo tapos mayaman. Complete package, kumbaga. Yung fiancé ko kaya? Wag naman sanang kinulang sa arugang isang yon. Sana kahit papaano'y katanggap-tanggap naman para hindi nakapangsisisi na gumising sa umaga at mukha niya ang makikita. Napabuntong hininga na lamang ako. Pumikit at nagpa siyang matulog na lamang ulit. Ngunit pagpikit ko ay siya namang pagbalikwas. Nang bangon ni Steve na siyang kinamulat ko ulit ng mga mata. Hey, mabuti naman gising ka na. Oh my, I forgot may meeting pala ako ngayon. Nagmamadaling bumangon na siya takmang pupunta sa banyo nang bigla siyang bumaling sa akin. Nagtataka. Stand up. Let's shower together then I'll drive you home. Aniyan ay kinairap ko. Kasalanan to ng kasangga mo, I told him. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi niya alam ang sinasabi ko. Hindi ko may galaw ang mga paa ko. Sa tuwing sinusubukan kong tumayo at kumilos, masakit. Giit ko pa. Umupo siya sa tabi ko. At hinawakan niya isang paa ko at pilit na pinaghiwalay. Hoy sira, what are you doing? Singhal ko sa kanya. Mangalingali ko pa siyang sipain dahil sa perusahan niyang paghila sa binti ko at paghiwalay niyoon. Tinignan ko kung ano nangyari kaya sumasakit. Kulot ang noong sagot niya na para mang ganun lang kadali iyon. Nakakahiya siya. Buisit? Hello? 9 na pulgada nga yata halos ang tiniis ko. Malamang na mananakit talaga. Don't move. Huwag kang makulit.
Giit niya pa tinitigan ng aking kasangga. Hindi na ako pamiglas pa at nanatili na lang nakahiga. Magkahiwalay ang aming mga bente at tinitingnan ng bugok na Steve ang aking kasangga. Para kung baboy na ililetsyon sa itsura ko. Puwisit? It's reddish. Namamaga siya. Matapos yun muli siyang umupo sa tabi ko at pinakatitigan ako. Nakakakaba naman ang klase ng titig niya. Sorry if I hurt you, but I'm not sorry about what we did last night. Aniya na ikinapula ng mukha ko. I told you, ayoko na. Hindi ko na kaya, tama na. But you being mahilig did not stop. You took me again and again and again until I cannot move my legs. Now look at me. Makakalakad pa ba ako nito dahil sa kagagawan mo? Baka naman ito na maging metsa ng buhay ko. Sunod-sunod kong singhal sa kanya na kinatawa niya naman ng malakas. May sasamang tao yata, talaga itong lalaking to eh. Kitang randant na ako, tatawanan pa ako. Masamid ka sanang unggoy ka. Baby, that's your fault. Nakakahumaling na kasi, that's why I took you again and again and again. But of course, yes, makakalakad ka pa. Wala namang malulumpon dahil lang nakipagsalo siya eh. Sagot niya naman. Tatawa-tawa pa rin. Inirapan ko na lang siya. Sa bagay, ginusto ko rin naman. Nagugustuhan ko naman ang nangyari kagabi, kaya lang sobrang sakit naman ngayon. Help me up. I wanted to pee. Napapairap na utos ko sa kanya. Kaagad niya naman akong pinangko at tinila sa banyo. Inalalay niya pa ako na makaupo sa inodoro. Ngunit gano'n na lamang ang tigili ko dahil sa sakit. Peste. Kung masakit na kanina, mas masakit pa pala kapag umihi. Peste ka, Steve. I hate you. Sunod-sunod kong sigaw. Napamura ng dahil sa pinagsamasamang hapdi, kirot at sakit. Pero laking gulat ko na hinagkan niya ako ng walang sabi-sabi. There. Ang sakit na ng tenga ko kakasigaw mo. I said I'm sorry, okay? God knows how much I tried to be gentle last night, but baby, nabaliw ako na marinig kong sinisigaw mo ang pangalan ko at nagmamakaawa ka sa akin. Don't worry. Next time hindi na yan masakit. Promise. Nakangiting sambit niya. Hinahaplos ng bahagya ang pisngi at labi ko. At umaasa talaga siyang may next time pa matapos to. Eh ako ba? Hanggang kailan ba ako mananatiling mistress niya? Okay lang ba sa akin ang ganitong setup? I don't know. Bulong ko sa aking sarili. I don't know what is happening to me now. But when I started at his dark as night eyes, I think I'm doomed. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Steve. Pero hindi rin ako pa pwede magkagusto sa isang to dahil sa bandang huli, ako pa rin ang magiging dehado. Sa kabilang banda. So, see you later? I removed my seatbelt first before I looked at him. Tulad ng sinabi niya kanina, hinatid niya nga ako rito sa mismong gate ulit ng Montalban Village. Diba you said may trabaho ka? So paano ka kumikita sa La Tigra Hotel? Balik tanong ko naman. Ngayon ko lang na-realize na hindi pa nga namin ganoon kakilalang isa't isa. Ni anong buong pangalan niya hindi ko nga pala alam. I don't even know how old he was too. Isa pa nakakayari namang usisain siya. Baka isipin pa niya interesado ko sa buhay niya. Well, I can always have time for you. Sagot niya. Medyo kinilig naman ako. I remember that I was looking for a kaharutan before, but this macho man in front of me now was not just an ordinary kaharutan. He was a complete package, a dream man to be exact. Idagdag pa ang mga kimenemen niyang banat lines. Pati yata taas ng hita ko kikiligin talaga ng dahil sa kanya eh. Kinilig ka no? Nakangising tanong niya. Halatang inaasar ako dahil hindi agad ako nakasagot sa kakapalan ng mukha. In your dreams. Hindi ko alam kung saan nanggagaling at kung marami ba siyang reserba. Inirapan ko siya na kinatawa naman. Anyway, I will go ahead. See you when I see you na lang. And oh, I forgot. Huwag mong kakalimutan ang kasunduan natin. Or else, babasagin ko talaga yung tinatago mo. Hindi ako magdadalawang isip. Gagawin ko talaga yon pag may pinagsabihan siya ng tungkol sa nangyari sa amin. Don't worry. Hindi ako sumisira sa pangako. Ani Steve. Seryoso talagang nakatitig pa sa akin. Kinabahan tuloy ako. So, kailan ulit tayo magsasali? Tanong niya na dahilan para maubo akong bigla. Ganito ba talaga ang lalaking to? Like, ganito siya kahilig? Hindi ko pa nga maigalaw ng hayos sa mga hita ko eh. Tsaka mahapdi pa rin ang kasangga ko tapos eto siya. Nagtatanong kung kailan ka ulit magsasalo? Unbelievable! Tinaasan ko siya ng kilay bago inismiran. Magsasariling sikap ka muna.
Durog na ang perlas ko kagabi tapos hihirit ka ba? Aba matindi, ano ka? Nakainom na isang dang pampahilig? He laughs out loud because of what I told him. Muli ko siyang inira para takmang aalis na, pero hinawakan niyang kamay ko at agad akong ginawaran ng agad sa labi. I am serious, Leticia, and I still have the contract with me. Aniya sa akin, na para namang limot ko na kaagad. Anyway, I transfer my down payment to your bank account later. If I did not come to La Tigra Hotel after work, I'll see you tomorrow. Let's date. Giit niya pa. Nagulat naman ako roon. Bahagya pang umawang ang labi ko. So, it's already official? I am officially a mistress. Peste, dapat pa ba ako maging proud nang dahil doon? Napabuntong hininga na lang ako at tumango sa kanya. Ginawaran ko na mabilis siyang hagkan sa labi bago tuloy ang bababa at naglakad papunta sa village. Up to now, I still can't believe na may 15 milyones ako kaagad. 5 milyon na lang kulang ko, pero kapalit na yung pagkawasak ng perlas ko. I'm also confused as to why Steve chooses me to be his mistress. Ang dami namang babae dyan. Pero kung nagkataong di ako unang babaeng sinalang sa bidding, iaalok niya rin kaya sa ibang inalok niya sa akin? Hanggang makarating ako sa bahay, yun ang laman ng isip ko. Di kasi ganun kadaling paniwalaan na kaya niyang inalok sa akin yun dahil gusto niya lang akong ikama. Maybe there is a reason behind it, but he can't tell me what was that. Basta ako, pera ang dahilan kung ba't ako pumayag sa alok niya. That's my reason, and that should remain until my contract for being his future mistress ends. Where have you been? Napabuntong hininga ako nang bumungad sa akin ang nakapamewang at galit na ama ko. Kailangan ba lahat ng lakad ko alam nila? Para bang di nila malanghap ang parehong hangin nilalanghap ko kung hindi nila ako nakikita? Gosh! I am tired, Dad. Sabi ko sa kanya at pupunta sana sa kusina pero hinawakan niyang braso ko. Ang kapatid mo, si Nadia, nasa kulungan. Nalaki ang medyo batakot, medyo napaawang ang labi ko. What on earth happened to Nadia? Hindi niya na natutuhan ang kanyang mga pagkakamali at ngayon pagbabayaran niya to. And the Dayton Corporation already pulled out their shares and investments. Also, Kyle Dayton was the reason why your sister was behind the cold bars now. Nanginig ang paakot pati ang kamay ko. Kyle was the supposed fiancé of my sister Nadia, pero niloko siya ng kapatid ko. Ngayon, kasal na si Kyle kay Francine at may 2 na silang anak at gustong pagbayanin ni Kyle si Nadia dahil sa ginawang kasalanan niya sa pamilya niya. Nagawang pagtangkaan ni Nadia ang buhay ng pamilya ni Kyle kaya gusto niya itong pagbayarin. Pero kahit nagkaganon, hindi naman ako nadamay sa kasalanan ng kapatid ko. Maayos ang pagkakaibigan namin ni Kyle. Siya pa nga nagbigay sa akin ng trabaho sa La Tigra. Hindi ko na alam ano bang iisipin at dapat kong gawin o kung may magagawa pa ba ako. Patong-patong na nga ang problema eh. Hindi pa rin talaga nagpaawat si Nadia. Leave her, Dad. Let Nadia face the consequences of her action. Nakakasawa na siyang intindihin at di na rin talaga tama ang mga pinaggagawa niya. Kaya naman bahala na siya sa buhay niya. Nasasabi mo yan dahil wala ka sa sitwasyon ng kapatid mo. But I as a father, I am worried. I am worried about your sister, Nadia. She needs help, he told me. Halata namang mas kinakampihan niya pa si Nadia kahit na nga ba totoo naman ang mga sinabi ko. Okay, I said, rolling my eyes in the air. I hope you are worried about my situation too. I need help din kasi, Dad. Matapos ko sabihin yon, bali walang nilampasan ko na siya. Masama na ako masama pero para naman yung problema ang dinulot sa amin ni Nadia? Sa akin. I was in a situation that I don't want but I had to accept dahil yun ang narapat. Nasa sitwasyon akong kailangan kong kumita na malaking halaga para maisalba ang pesteng kumpanya. Nakulang na lang gawin akong pambayad utang. Kahit di ko naman kasalanan. Na ultimo katawan at kaluluwa ko'y binenta ko na para lang kumita ng pera. Because Nadia needs help. Because I am not in her situation. And I have to understand all of that even if it wasn't acceptable at all. Pesteng sitwasyon yan. Sigaw ko wiping the tears that rolled down my cheeks. Pumunta ako sa banyo at nagsimulang magtanggal ng suot. Kitang-kita pa ang pulang marka sa buong katawan ko at masakit ang pakiramdam ko. Hindi naman ako nagsisising na wala ang pagkabilhin ko kay Steve, pero hindi ko maiwasang mahiya sa pagtanggap sa kanyang paunang bayad pagkatapos magsalo. Ano ako? Si Magdalena? Hindi ako bayaran pero kumembot ako sa gitna ng tablado at sa harap na maraming taong kakapirasong tela lang ang suot. And worst, I shamelessly auctioned myself for the sake of money. Pero hindi pa rin sapat. Di sapat para mabayaran lahat ng pinsalang dulot ng baliw kong kapatid.
Di sapat para baguhin ang madilim na isip ng aking ama tungkol sa bagay na yon sa pakikipag-ugnayan. Sa palagay ko, kailangan mo magtrabaho ng mas mahirap, Leticia. Bulong ko habang nakatitig sa refleksyon na may mapait ng ngiti. And yes, I have to work harder. Sa kabilang banda, anyway, Leticia, we sold your condo unit already. What? Nagulantang ang buong pagkatao ko na sabihin niyo ni Mommy. We have this epic family dinner dahil sama-sama naman daw kami ngayon, except Nadia of course. And now Mom told me na binenta na nila ang condo unit ko. What the? Hindi man lang ako sinabihan? Hindi man lang nila ako tinanong kung okay lang ba at kung papayag ba ako. My goodness, what a loving parents I have. Hindi mo na kailangan yan, lalo na pag ikakasal ka na. Sabi ni Dad sa akin na para bang ang pagpapakasal sa isang tao isang laro lamang na dapat kong sabayan. Manalo o matalo, ako maghihirap. At least na-inform ako. That's mine. Pinaghirapan ko yon. Hindi nyo alam kung gaano kahirap maging best sa lahat para lang maabot ang pangarap ko. Sabi niya dati kapag nag-champion ako, kapag naging summa cum laude ako at naging masunurin akong anak, ibibigay niyo yun sa akin. I tried not to cry in front of them even if my throat is in pain already. Peste, ang hirap magpigil ng luha. I did everything just to be the best, to please you, but still, I guess my best was not good enough. Tumayo na ako pagkatapos na natanda na sanang iwan sila, pero naalala kong perang kinita ko para sa pesteng kumpanya. I got 15 million already, Dad. 5 million na lang ang kulang. Save this time. Tumapad ka na sa pangako mo. I told him smilingly, then left him without hearing a word. Di naman ako naiinggit kay Nadia. Wala rin akong pakialam kung anong meron siya. Kung anong kayang ibigay at bibigay pa ng magulang namin sa kanya at kung mas mahal ba siya o hindi. Nakakasama lang ng loob na lahat ng pinaghirapan ko'y nawala dahil sa sitwasyon na siya naman na may gawa. Ngumisi ako. Maybe it's time to embrace the new me. Time for me to be a real La Tigra. I whispered to myself. Nagpahatid na lang ako ulit kay Mang Carlos papunta sa La Tigra Hotel. Hindi ko na rin sinagot pang tanong niya kung susunduin niya ba ako o hindi. Basta bumaba na lang ako tuloy-tuloy ng dumiretso. Kahit kasi may kasunduan kami na hawak ako ni Steve sa loob ng isang linggo dahil binili niya ako, kailangan ko pa rin pumasok sa La Tigra. Pwera na lang kung bigla akong pinatawag ni Steve o kaya naman kailangan niya ako. Kumbaga si trabaho, si Steve ang part-time job ko. Hi, La Tigra. Nakangiting bati sa akin ng lalaking di ko naman kilala. But if I'm not mistaken, he's one of the guys that in the auction too. Hello. Ganting bati ko naman pero sa totoo lang, napilitan lang akong batiin siya. Pakialam ko naman kasi sa kanya at isa pa, hindi ako interesado sa kanya. He looks kinulang sa food. As I roll my eyes on his body, nilampasan ko na rin siya kaagad at tagtuloy-tuloy na sa silid na para sa aming mga dancers. Sasayaw pa rin kasi ako mamaya sa casino area and yes, I'm a dancer. Graduate ako ng college with summa cum laude honor but here I am, a dancer? Sino makapagsasabing sa pagiging dancer din pala lalagapak ang beauty ko? Ang kaibahan lang sa isang pinakasikat at malaking hotel sa bansa ako sumasayaw at hindi sa club. Pero ganun pa rin naman yan eh. Sumasayaw ako sa salo ng maharot at mapang-akit na musika. Pinapaligaya ang mga customers sa pamamagitan ng pagsasayaw at paghahantad ng piling parte ng katawan. Binibenta ang sarili sa mayamang customer, higit sa lahat, kumakapit sa patilim dahil sa pera. So to make it short, isa pa rin akong bayaran. High class nga lang.